Sa puso ng Davao City, sa mga kabundukan ng Marilog District, may barangay na tila nalilimutan ng panahon. Ang Barangay Gumitan. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, payapa sa paningin. Pero sa katahimikan, may mga kwentong hindi na isasalita. Mga damdaming kinikimkim, mga sugat na hindi nakikita. Dito, ang kalusugan ng isipan ay isa sa mga bagay na bihirang mabanggit, lalo na kung ikaw ay bata, babae o isang katutubo. Malayo ang sentro, mahirap ang daan, at kung may nararamdaman kang bigat sa loob, saan ka tutungo? Sa health center? Kadalasan, wala namang psychiatrist doon. Wala ring counselor, isa lang ang tiyak, ang katahimikan. Ang usapin ng depresyon, anxiety o trauma ay tinuturing na kahinaan o kaya'y kasalanan. Kaya sa halip na lumapit ang marami, mas pinipili na lamang nilang manahimik. Ang kabataan ay bumibitaw sa pag-aaral. Ang mga magulang, iniinda ang stress at pagod, walang pahinga, walang outlet, walang espasyo para sa damdamin. Sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga katutubong komunidad, ang pagsasabi ng nararamdaman ay isang malaking hakbang. Hindi ito basta-basta ang ginagawa. Mas inuuna ang iba, mas pinipiling manahimik kaysa mapagkamalang mahina o baliw. At kung ang sarili mong damdamin ay hindi may pahayag, paano mo alagaan ang iyong sarili? Upang mas maunawaan ang bigat na dala ng depresyon, nakausap namin si Cheska Lausa, kapamilya ng isang kabataang matagal nang lumalaban sa sakit na ito. Hindi man taga-Gumitan, ang kanilang kwento ay salamin ng maraming Pilipinong pamilya na tahimik na maharap sa parehong laban. Ang mensahe ko ay laging alamin ang kalagayan ng mga miyembro ng pamilya at pahalagahan ang mga senyales kahit kaano pa ito kasatal. Totoo, ang depresyon ay walang itsura at maaaring mangyari sa kahit sino. Kahit pa sa mga hindi inasahan, listen and keep track of them. Take it seriously. Magandang idea rin na ipaalam sa ibang mga miyembro ng pamilya na titiyak mong maasahan at makakaintindi sa sitwasyon. Para naman sa lahat ng pamilyang nanawalan ng mga mahal sa buhay due to suicide, kagaya sa amin, my advice is to have self-compassion. You don't have to take all the blame for what happened. It was not your fault. The best thing we could do is to carry them with us in words and action to help others not experience same fate. We might not have been able to save them, but we will always have the chance to save others, especially ourselves. Ang depresyon ay hindi laging nakikita, hindi laging nauunawaan, pero gaya ng sabi ni Cheska Lausa, ang unang hakbang ay ang pakikinig. Dito papasok ang adbokasyong maminaw ko. Layunin nitong simulan ang usapin hindi sa paraang mataas o komplikado, kundi sa paraan ng komunidad. Bibigyang lakas ang kabataan, tuturuan ng simpleng hakbang ang mga lider upang marinig ang mga hindi nakakapagsalita, upang maging boses ang bawat isa. May mga booth tuwing linggo kung saan pwedeng makipagkwentuhan o kaya na may tumanggap lang ng mindfulness card. Minsan sapat na ang simpleng paalala, okay lang hindi maging okay. May wall of emotions, isang lugar kung saan pwedeng magsulat. Walang pangalan, walang husga, basta't damdamin lang. At may mga tambayan sessions, kwentuhan, spoken word, tula, tawa at luha.
Dahil ang kultura natin ay kultura ng salaysay at doon natin isisingit ang pagpapakinig sa sarili at sa isa't isa. Hindi sapat ang isang araw, isang linggo o isang buwan, kaya may pagsasanay sa mga kabataan, lalo na sa SK at mga lider ng paaralan. Tuturuan sila ng mga mental first aid, paano makinig, paano makakita ng senyales, paano lumapit ng hindi nakakatakot, paano maging tulay. Hindi kailangang eksperto para maging kaagapay. Minsan, sapat na ang puso at pakikinig. Ang tunay na lakas ng barangay ay hindi lang na isusukat sa istruktura o pera, kundi sa kakayahang magdamayan, magpatawad at makinig. At dito, unti-unting natututo ang gumitan na ang mental health ay hindi dapat ikahiya, hindi dapat itago, hindi dapat ipagpaliban. Ang bawat emosyon ay may lugar, ang bawat kwento ay mahalaga, ang bawat tao ay may halaga. Ito ang aming panawagan, maminaw ko, maminaw ta, dahil sa bawat boses na naririnig, may pusong gumagaan. Sa bawat kwentong kinikilala, may buhay na nababago. At sa barangay na ito, unti-unting may liwanag na sumusulpot sa gitna ng katahimikan. Hindi kailangan perpekto, hindi kailangan malaki, basta't totoo. Basta't totoo ang pakikinig.